Pagka ikaw ang boss, di ba? Syempre, yung kita sa'yo. Pag meron kasing nagko-control, ang hirap eh. Hindi mo malalagay yung creative juices mo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Ano bang mas maganda, magsariling negosyo o mag-franchise na lang? Kung yan ang katanungan mo, yan ang sasagutin natin sa video na ito. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. I just want to thank you for tuning in to this channel. Ito ang channel ng mga ipunaryo at mga paunlad. Usapang negosyo po tayo sa araw na ito kung gusto niyo mag-start ng sariling negosyo or franchising. We're going to weigh the pros and cons and then let's process together para makatulong po sa inyo. Number one, okay, start your own business muna tayo. Pag-usapan muna natin. Ano po mga pros? Number one, syempre, meron kang tinatawag na creative control. Ideas mo yan talaga kung anong gusto mo masusunod. Number two, brand mo yan, di ba? At napakaganda po niyan. Pag may sarili ka ng brand equity, baka sooner or later, ikaw pa ang magpa-franchise, di ba? Magmumultiply ang negosyo mo. Number three, syempre naman, pagka ikaw ang boss, di ba? Syempre, yung kita sa'yo, di ba? 100% po sa iyo. In other words, maganda po talaga kung may sarili po talaga tayong business. Pero ano naman po yung cons? Meron naman po cons yan eh. Siyempre, number one, may risk yan. Kasi wala ka pang proof of concept. And it's a proven fact. Let me be honest with you, 90% of the startup fails on their first attempt. Bakit po? Wala pang experience, wala pang tinatawag na expertise, di ba? Kulang pa yata sa skills. Kaya mas mataas po ang chances na for you to lose money. And then number two, time-consuming po siya. Time-consuming in the sense dahil you need to establish, di ba? Establish yung credibility mo, establish yung brand. Matagal po. And then third, syempre may trial and error, di ba? Ang dami po talagang mga negative part no in starting a business. It may looks enticing but it's not really that simple. Okay? Number two naman, let's talk about franchising naman. Sa franchising, ano naman ang pros nito? Siyempre, number one, may proven business model na meron na siyang step-by-step guide. Ang gagawin mo lang, susundan mo na lang. Number two, may branding na po siya. Kung strong po yung brand po ng pina-franchise nyo, syempre, mas mabilis pong tangkilikin. One of my favorite restaurant na brand is Manhan. Okay? Again, sinasabi ko lang yung personal preference ko. Bakit ko gusto ang Manhan restaurant? Kasi in all the branches that I go, very consistent po yung food quality niya. Kahit saan ako pumunta. Kaya I love that brand. No? Kaya pag nakikita ko kahit nasaan ako, kung if I like, yun nga, Chinese food, I will go to that place. And then, ang kagandahan din sa franchise, no, wala ka nang iisipin kung saan ka kukuha ng supplies, kung magkano ang presyo. Diba? Yun ang isang malaking problema. Ang kagandahan din sa franchise, meron tayong sa tawag na economies of scale. Ang ibig sabihin economies of scale, nakukuha nila mas mura ang mga raw materials dahil pag bumili po sila sa bayan, bultuhan. Hindi katulad sa pagnenegosyo, pag bumili ka, syempre nag-uumpisa ka lang, kakaunti lang, syempre mataas ang cost mo. Ang hirap lumaban, di ba? And then, last but not the least also, ang kagandahan din sa franchise, meron na siyang tinatawag na ongoing training and support. So, hindi ka papasok na talagang bulag. Lalo na yung mga legitimate franchise. Kasi may mga iba, franchise-franchisean lang. Na wala naman training, wala naman talagang lahat. Nagbenta lang sila. Ano naman po ang cons ng franchise? Number one, startup fee. May mga iba kasi medyo mataas din po yung startup fee. Siyempre, doon sila po kikita. Diba? Nag-build sila ng brand, syempre gusto nila mag-profit doon. At wala namang masama doon. Number two, meron pa tayong ongoing royalty fees. May mga iba kasi they get a certain percentage of your gross sales. Ba't naman sila kumukuha? Kasi doon nila kinukuha aside from their income, yung mga pang-ads, lalo na kung mga pinag-usapan natin Jollibee, McDonald's, meron silang mga tinatawag na advertising fee sa lahat ng franchise. And then, limited flexibility. Hindi mo magagawa kung anong gusto mo. Hindi ka pwedeng gumawa ng Happy Meal sa Jollibee. Hindi ka rin pwedeng bumili ng Chicken Joy sa McDonald's. Hindi pwedeng ganun. Bago tayo magpatuloy, kay Rani Mansilao, kay Lynn Kim, kay Ana Jean Lebios, medyo natututo na ba kayo? Okay, pag-usapan naman po naman natin ang chances of success pag tayo nag-start ng business. It all depends. Depends on the market research, the business plan, expertise mo, skill mo, execution mo. Ito lang sabihin ko po sa inyo, kung kayo po ay dati ng abogado or let's say accountant kayo, you want to start your own firm, good. Ang kagandahan po kasi pumapasok kayo sa isang business opportunity na kayo ay gamay na. Chances for success, high. High yan. However, make sure, iba pagka-empleyado, iba kung ikaw ang may-ari na ng negosyo. Nagbabago na po yan. Kaya kailangan, kung hindi pa rin kayo magaling magnegosyo, I suggest get a consultant
na marunong talaga mag-business, hire that person and ask them to teach you how to run a business talaga. So, that's the best part, okay? So, ano naman po ang chances for success naman for franchise? It's really high because established na nga, may support na nga, just like what I mentioned. Pero ultimately, the result of your decision, depende yan. If you are a risk taker ka. Number 2, wala kang masyadong kapital. Number 3, meron kang gustong patunayan. Number 4, gusto mong talaga ikaw ang boss. Go ka para magsariling negosyo ka. In my case, that's what I prefer personally. I would like to start my own brand. Like for example, ito nga, Ching Plus, C Plus, and then Imponario brand, tayong mga Imponario. Gusto ko talagang sarili. Bakit? Para meron kang control. Pag meron kasing nagko-control, ang hirap Hindi mo malalagay yung creative juices mo. Kung ikaw naman ay isang tao naman, Ay, Chinky, ayaw ko na ng sakit ng ulo. Gusto ko lang simple lang ang buhay. May pera na akong extra. Gusto ko lang magpatakbo na wala akong iisipin. well, franchising is for you, di ba? Kaya ang mga friendship, sana naman nakatulong tong video na ito. Ano ba mas maganda para sa iyo? Iba-iba po tayo. Some people prefer to start their own business. Some people prefer to franchise. Kaya nga para madagdagan pa inyong kaalaman, ay grabe, lalo na sa pagnenegosyo, I want to encourage you to join this channel, subscribe on this channel na ito. Kasi sa channel na ito, we will continue to empower you, to educate you, to equip you kung ano po ang mga magagandang pamamaraan para madagdagan pa ang iyong kita. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.